Mga kababayan, itong pamumuno ni Ngiwi ay papunta na po talaga sa pusali, okay? Kahit hindi ibalita ng media ang lahat ng krimen at kapalpakan at kahiyahiyang pangyayari sa Pilipinas, sa sobrang dami, wala ring choice ang media kundi ibalita ang mga nakakahiyang ganap sa Pilipinas. Okay? Eto, mukhang may ginabaan. Kinabaan ba ang tamang tawag dito? Sorry na. Well, kasi nga po, kung ang mga politiko ay hindi maninindigan para sa taong bayan, eventually sila ay magiging biktima ng kapalpakan ng administrasyon na yon. Ano-ano ba yung mga kapalpakan na nangyayari or kamalasang nangyayari sa Pilipinas? May mga nakikidnap, may mga nagiging biktima ng mga kriminal, bumabaha ang droga, 'di ba? Inutil na ang mga nakaupo, wala nang paki, kanya-kanya sila ng kamkam. Kasi nga, yung iba kasi 3 years lang sa posisyon, paspas na ng kamkam. Kay babawiin yung ginastos sa nakaraang elections kasi 3 years lang ang kanilang service, swerte ng mga 6 years uupo. Malawig-lawig yung 'di ba, yung kanilang panahon para makabawi ng kanilang ginastos sa election. At dahil nga po ganyan ang mindset ng mga politiko at public servants sa Pilipinas, wala silang pakialam kung nagiging dugyot na ang kanilang nasasakupan, kung lumalala na ang krimen sa kanilang balwarte, wala silang pake. Ang importante sa kanila, kamkam ng kamkam, nakaw ng nakaw. O, merong isang nabiktima agad-agad. Nanalo ba siya? Nanalo ba siya? Malay ko. Parang hindi. Nanalo ba? Anyway, sana natalo. Eto po, binalita ng Radyo Todo Aklan at binalita ng kung sino-sino mga kababayan. Ah, ito ang nangyari sa pamilya ni Jinggoy Estrada sa Boracay. Sabi ni Drew Olivar, kawawa naman ang anak at asawa ni Jinggoy. Inatake ng 3 lalaki yung anak niya, tapos yung asawa naman niya ay inatake ng ipis. Nakakaalarma na talaga ang bansa natin. Kaya mo yan, sis Jinggoy. Laban lang, sis. Sis ba si Jinggoy? May asawa ah. True ah. Shout out to Olivar Boclo. So, nag-post yung asawa ni Jinggoy, mga kababayan, ng kamalasang inabot niya sa Boracay. Okay? You've ruined my vacation! Sabi ng jowa ni Jinggoy na apakaganda. Usap-usapan ang reklamo ni Presi Vito Ejercito, asawa ni Senator Jinggoy Estrada, matapos niyang sitahin ang isang resort hotel sa Boracay dahil sa isang naispatang ipis sa bathtub ng palikuran na tinutuluyang hotel room. Is this for real? Sabi ng jowa ni Jinggoy. Oh, a huge smelly cockroach in my bathtub. Ang laki daw ng ipis. Ang baho pa. Diyos ko, ang baho pa naman ng ipis, mga ate kuya. Oh, and the smell of the cockroach lingering throughout the entire bathroom. This is just too much. I came here to relax, not to be stressed for 2 days straight. You've ruined my vacation. Ay, ang tanong ko naman sa iyo, ma'am, saan ka nagstay? Anong hotel yan? Baka Chipanga. Asawa ka pa naman ng senador. Kasi kung Shangri-La yan, or maybe Henan Prime, or Henan Resorts, right? Or Fairways and Blue Water, I don't think na may ipis. And I don't think hindi chine-check. Pero yung mga Chipanggang hotels in Boracay, huwag ka nang umasa. Kung mga below 5,000 a night ka lang naman, huwag ka nang umasa. Pero yan nga po, yung pagiging world class and 'di ba? First class ng Boracay, parang what? Boracay ikaw na nga yung hinahangaan sa buong Pilipinas, ikaw daw yung top 1 eh. Kahit makipag-rival sa iyo ang Coron or Puerto Princesa, hindi umuubra, Boracay ang number 1. Ang Bohol mas maganda nga raw sa Bohol eh yung mga white beaches nila kasi hindi pa sobrang crowded. Panglaw ba 'yan? Pero ang Boracay iba po kasi eh, masaya, matao. Kung feel niyo yung vibe ng gano'n, no, yung crowded. Yung iba kasi ayaw, gusto nila intimate, gusto nila
'di ba? Hindi makalat or hindi matao, hindi magulo. Eh kaso mo sa dami ng mga Pilipinong pumupunta ng Boracay, even foreigners, nasasalaula ang Boracay. Pero panahon ni PRRD, kita nyo nila, kumpara nyo si Ngiwi kay PRRD. Wa siyang pakyals. Paano ipupush ang, di ba sinibak ni Ngiwi yung kanyang Department of Tourism Secretary? O mukhang ibinalik na naman na. Iwan na iwan kayo dyan mga kababayan sa tourism. Daig na daig kayo ng ibang bansa. Diyos ko sa Asia, Diyos ko po. Di hamak na mas maganda ang Pilipinas, natural na maganda. Mas masarap pa ang klima dyan kumpara sa ibang lugar kahit sa Asia man lang. Okay? Tolerable pa ang init dyan mga kababayan. Masarap naman dyan, lalo sa gabi. Mahangin-hangin naman siguro. Natural na maganda. Hindi mo kailangan magpagawa ng mga skyscrapers na futuristic. O, look at Dubai. 'Di ba? Ang kanila, gagawa sila ng man-made na beach, gagawa sila ng man-made na island para lang dayuhin ng turista. Kasi alam nila na ang laki ng pera sa tourism. Ang dadating na foreigners sa isang bansa ay may bit-bit na pera. Willing to buy, willing to spend. So kung ano man yung mga maliliit na tindahan diyan, tindahan ng mga 'di ba mga souvenirs, tindahan ng pagkain or whatever, kikita kapag nagbo-boom ang tourism. Hindi kailangang dumayo ng Maynila ang mga Pilipino para lang mabuhay. Hindi ini-improve at wala kasing pakialam tungiwi na to sa turismo ng Pilipinas. Ang laki ng dinigenerate na income ng ibang bansa dahil lang sa tourism. Tapos kailangan pa nila magpagawa 'di ba ng mga building na statement ng itsura, right? Futuristic ang design para yun kung ano yung man-made, yun ang dinadayo sa kanila. Without it, ano kaya nilang i-offer? Ang Pilipinas, ang gaganda ng beaches, mga waterfalls dyan at kung ano-ano pa, di ba? Bodies of water, kabundukan. Ang babait din naman ng mga Pinoy, no? At sana wag namang sa hirap ng buhay nang sa scam na ng foreigners, nang sa scam na ng turista, ang pangit. Okay? Kung maunlad lang ang buhay dyan sa Pilipinas, siguro naman hindi magiging ganyan ang Pilipino. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, mga kababayan, like Dubai, Thailand, iwanan nyo ang gamit nyo sa tabing kalsada, sa labas ng sasakyan, maiwanan nyo sa lamesa sa restaurant, hindi nawawala. Kasi ang mga tao doon ay hindi naman interesado sa mga pakalat-kalat na bagay at meron naman silang kanila. Or maybe yung pag-uugali ng mga tao doon, di ba? Ng mga locals ay hindi talaga sila kapit sa patalim para pag-interesan ang mga material na bagay na hindi kanila. Ay dyan sa Pilipinas, Diyos ko po, pag sakay mo ng jeep, ay baka pwedeng ikadena mo ang cellphone mo, baka ano na yan, tawag dyan, mahablot na yan sa'yo ng mga snatchers. 'Di ba? Pag sumakay ka ng taxi dyan, scam ang aabutin mo. Kaya nga iba, Grab na lang ang sinasakyan. Ang LRT natin, so ang mga train natin, Diyos ko po, iilan lang. Tapos punong-puno palagi. Ako, nadukutan ako mga kababayan sa MRT. Pagbaba ko ng Shaw Boulevard, wala ang wallet ko. Papunta pa ako ng Malacanang nung time na yun. I think that was one of the signs na hindi ko dapat talaga suportahan yung ngiwi na yan. Minalas-malas pa ako, makapunta lang sa kanyang pa-meet and greet sa Malacanang na ensaymada ang pinakain sa amin. Buti sana kung pera lang ng wallet ko ang nawala, nandun yung mga susi ko, pati ATM. Tapos yung akin pang beep card, nandun din. So, I don't know kung paano ako nakalabas ng MRT. Dahil kailangan mong i-tap yung beep card mo, di ba? Nandun sa wallet at tangay, magpapasko nun mga kababayan. December 12 ba yun? December 10. I think December 12. Nung ano pa ako noon loyalista pa ako noon. Yak, nakakahiya ang aking nakaraan. So ito ang nangyayari mga kababayan nung panahon ni PRRD, ano sinabi niya? Boracay is a cesspool. Diyos ko po, ginoo ko. Ibig sabihin ay naglulutangan ang mga shoe sa beach. Again mga kababayan, galing akong Boracay nung kailan lang. Okay? Puro lumot. Kung may papakita ko lang sa inyo, kaya lang ang dami ko na kasi picture sa phone. Puro lumot. Promise.
I think bago ako nag-Dubai, nagpunta muna ako ng Boracay. Ang daing lumot. Bakit nagkakalumot? Dahil sa dumi ng tao. Ibig sabihin, yung dating pinalinis ni PRRD at inayos sa sewerage dyan sa Boracay, diretso na naman ang kanilang mga Poso Negro or whatever sa beach na pinagliliguan ng mga turista at ng mga Pinoy na pumupunta dyan. Nakakadiri. Tapos ganyan, may mga ipis na naman daw o nabiktima, ang jowa ni Jinggoy. Pati yung anak ni Jinggoy na boogie wonder. Basahin ko ng mabilis ha. This is from Aklanon News. Good luck kung maintindihan nyo mga kababayan. Kaya ko ba itong i-translate? English eh. Doon nga ni Senator Jinggoy Estrada hay ginbugbog kuno sa Boracay. Tatlong suspetsyado ginaresto, sabi. Boracay Island, Manay, Aklan. Doon nga ni Senador, shout out sa mga Bisaya dira. Good luck kung maintindihan nyo ang sinasabi ko. Doon nga ni Senator Jinggoy Estrada agro kaibahan hay napabalita nga ginsugod itatlong nga laki ina sa may station to it Boracay mga alas 2 it agahon. Habang nagabaktas halin sa bar nga paadto sa D-Mall. D-Mall yung parang ano yan, parang talipapa sa Boracay. Hindi naman siya mukhang mall eh, pero mukha na ring mall. Shout out sa mga Bisaya diha. Hambal sa balita nga nabuo it radyo todo ag ginkumpirma it Malay Municipal Police Station do mga biktima hay gulpig at ginatake sa atubang it Sambilog nga hotel sa Barangay Balabag. Ro mga naksaksi hambal nandahay sambilog sa mga suspetsyado, tama ba yung translation ko, ay nagpagapit sa sambilog sa mga biktima, aging tapongo gida imo nga uwat at warning. Nagets niyo mga kababayan? Oh, tapos sa sambilog nga biktima, ro pangaywang biktima, hay ginpungganana, hay galing hay tuwop man imaw, aging tapungo it iba pang suspetsyado. Tama ba yung mga translation kong ito? Ano ba ito? Do police hay na tukoy talaga. Do police hay na tukoy. Ro mga sospechado nga sanday, James Carl Vargas E. Jason, Dwayne David Meca E. De Los Santos, may mga pa and Kenji Sarabia E. Dumalaog, tanan hay 18 anyos ag mga naga-star sa Boracay Island. Oh, nagrespondi it paspas sa lugar hay do mga otoridad ito hay ginaresto ro tatlong laki. Bahala ka dyan. Ang hirap. Sambilog sa mga biktima hay gindala sa ospital para matauan it agad. Malay ko kung nasa Bisaya. Huh? Agad na medical attention. Sabi, punyeta, ang hirap mag-translate. Ano ba itong mga Bisaya na ito? Mga dako lubot, tanan-tanan. Oh, nabugbog ang anak ni Jinggoy doon at yung nabugbog ng tatlong lalaki. Tapos yung asawa, nakakita ng ipis. Kadiri, traumatic. Diba taga-alyansa yan si Jinggoy? Yan ang sinusuportahan mo, Presidente ding Jinggoy. Ha? Walang pakialam. Walang pakialam sa buong Pilipinas. Ang alam lang ay mag-party, mag-concert, mag-abroad. Kung tutuusin nga, di ba ngiwi, ganid kayo sa pera? I-boom nyo ang tourism para marami kayong makamkam. Na makatulong naman kayo sa mga taga-probinsya. Di ba? O, ay kaso mo walang pakialam, o yan ang nangyayari, no? Kalat ang krimen, dumudugyot ang Pilipinas, dahil sa kakurakutan ng mga nakaupo, kanya-kanya silang nakaw. Pabagsak ang Pilipinas, mga kababayan, at hindi ito dapat pagtiyagaan hanggang 2028. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.